my brother priests in the team ministry of the Alliance of Two Hearts, Father Ben, Father Alex, Reverend Sisters, beloved parishioners, and all the parishioners of the Alliance of Two Hearts who are watching us, who are joining us via live streaming. Happy new month of July to all of you. The last time we met or we encountered last Sunday was the old month of June. Yeah, life must go on. We are on the fourth month of the pandemic crisis, but as I said, life must go on. We have to move on with our lives. The good news of this Sunday is very fitting, where the invitation of the Lord is very much haom, tukma. We who are overburdened, we who are already tired, we who are weary, are invited by the Lord to come to Him for us to find rest. Well, so long as humanity lives, so long as humans live together, there is always the societal standard of success, the standard of comfort and ease. So in the time of Jesus, they were not exempted. Successful or great people are always associated to a certain class, especially in the religious class, like the priestly class. If you belong to the priestly class, then you are successful, you are great before the eyes of the community. If you belong to the religious class like the Pharisees, who are very faithful to the law, who are very serious living out the demands of the law, they are also considered successful. And those who cannot reach that level are frowned as low class or much worse, failures. So an ordinary worker, laborer, carpenter, or shepherd at the time are considered less in society, low. They are failures, seemingly. That's why today, ang ato sang standard, do not say standard of success and greatness, such as where you live, how much money you have, how much power or influence you have, how much people look up to you. Mo ni standard sa bagong kalibutan karon sa greatness and success. So sometimes, kung wala ta makaabot niya ng maong level, we belong to the low class or we consider ourselves as failures. Mananga ang pagpasalamat ni Jesus sa Ebanghelyo karon sa iyang pagpasalamat sa amahan, praising the Father, thanking the Father. It was in the middle of His ministry. Remember, the Lord was bringing the good news of salvation. He was bringing the will and the message of the Father for His people whom He loved so much. But wala pa ito siya patilihugi. Ang iyang gi-expect ng itong mga church leaders, katong mga elite group, katong mga influential, maminaw sa iyang mensahe o mudawat sa mensahe sa kaluwasan sa Ebanghelyo nga dalagikan sa amahan. Pero wag din sila makadawat ni ini. O kinsa may ni-welcome. Where did the Word of God, the message of salvation, find home? In the hearts of the lowly, in the hearts of the poor, the sick, the sinners. Unang nagmao ni ang sa tunga-tunga sa ministry, dako kay siya pasalamat sa Ginoo sa iyang langit ng amahan. The Trinitarian God, the Triune God, moved by the Spirit, inspired by the Holy Spirit, He praised His Father. Nagpasalamat yung kunimo, Lord, Father. Kaya nga, ang imong mga misteryo, ang mensahe sa kaluwasan, walang rimong ihatag sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon, kundi ngadto usab sa mga mapausanon, sa mga lowly, sa mga gagmayng kabataan. The little ones, the merest children, the lowly, the powerless, the uninfluential,
mao gyud mas mihangot, mao to'y mas midawat sa iyang mensahe. Nakadawat, nakabaton og balay, the message of Christ. I thank you, Father, for you reveal these things. These things means the message of salvation, the will of the Father, the call to conversion and holiness. Dito makabaton og kasing-kasing sa mga gagmayng tao, mo niyang gipasalamat. Kung nakita, ini mga pangitabo sa modernong panahon, makapasalamat na makita sa Ginoo, o nabugatan ta, o magbagulbol ta, samutang mas magluon pag kita. O diha sa pagpasalamat sa Ginoo, ipadayag ni Kristo, ang iyang strength diha sa intimacy with His Father. No one knows the Son but the Father, and no one knows the Father but the Son. Dinhi sa Evangelista, nagpakita ka na to how the Father and the Son with the Holy Spirit are trying to work united in their efforts in bringing the love, the mercy, the power for His lowly people. His message is for all, but many have rejected them. Daghan ang wala mo dawat, ilan na itong ginauman sa Ginoo kay mga powerful, mga influential, ug mao tay mo dala sa mga kinabag-an o kinadaghanan kay sila gyud mga leaders. In the end, ang mga nabugatan, ang mga mapausanon, ang mga way pangalan, the lowly, the less, the lost, the vulnerable, mo'y mas gihagit niya, dali na kamo, dumuol kamo kanako, come to me, you will surely find rest. I will refresh you, for my yoke is easy and my burden light. Applying it to ourselves in these modern times, matas gyud ko atong usa ka balita ako ning hinumduman, 10 years, mga more than 10 years ago, nasahin pa ko sa San Pedro Calungsod Parish sa Cantabaco, Toledo City. Headline ni siya sa newspapers, mga tabloids, and even in radios. Di ito sa Sunstar o sa CDN, dili ni plugging ha. Headline to. Mo ni istorya ani, Nahitabo ni diha sa may New Mactan Mandawi Bridge. Doon sa katao nga amahan to siya og bana. Doon sa mga 7 kabuk mga anak. Kabus kay sila, ang iyang trabaho kay mason panday. Pero wa mo kay siya mga trabaho usahay, kung wala siya trabaho sa walay construction nga magtawag niya, managat ato siya. Kaya yung panagat ka ng pamana lang, simpleng pamana, kato mga taga-probinsya o nadapling sa mga coastal areas, makailan mo kung saan ang pagpamana. Ka na maggamit ng kaog, guma o kuhan, ya ka ng kung saan na, kana bang nag-spear, magagmay, mamanag isda, ito iyang trabaho. So namana siya, kung dili siya makatrabaho sa construction, aron pagbuhi sa iyang pamilya. Bisag bukat na, para niya kapoy sa iyang kasinatian, apatungol kay siya amahan o bana, nagunaw na siya sa iyang pamilya na mabuhi. Iya yung gibudlayan, iya yung gikugihan ang pagpamana. So, mo to iyang trabaho, mabuntag yun sa'yo, mamana to siya. Na, siguro sa balita, doon na sa usa ka tao nga problemado kayo, na tungkol sa kabugat sa iyang problema, tungkol sa kadaghan sa iyang kalisod, iya na lang gihubog-hubog. Nga naman, kay buot siyang maghikog. Gusto siya magpakamatay. Okay, nga, muambak siya atong Mactan Mandawi Bridge. Ug tuod man, anong di kay ngilo nga ihikog, nag-inom sa gusto siya. No? Sa diyan nahubog na siya, nagsinusapindoy ni siya nga naglakaw gikan sa ubos sa bridge, pasaka natus tunga-tunga. Ug mga kadlaw nagdako, mga alas 4 sus kadlaw, milayat dito ning maong tao na gusto maghikog. No? He committed suicide. Niambag gid siya aron magpakamatay. Apan unsa man pagkaunsa ang magigsuon, pag-ambag yun niya, dito gid siya mahug sa tao nga namana.
Dito siya nahog sa kalapal, sa kadako, sa dagat. Ubos niya itong Mactan Mandawi Bridge. Dito siya matagak sa namana nga tao. Hiba mo yung istorya sa news. Katong namana, no? Nga nagpakabuhi in tao, nagbudlay, aron mabuhi sa naging pamilya sa iyang bunga sa iyang pagpamana. Por Diyos, por Santo, maoy namatay. O katong buot pagpakamatay, nagpabiling buhi. Nadama sa ospital. Gani katong maong tao, nagsuban ko sa balita, na kaniadto ang mayor, si Mayor Paz Tradasa. Gikuha ito ni Mayor Paz nga usas mga trabahante sa ilahang munisipyo. No? Kabus kay tutawhanan na problema sa pamilya apan kadiyan nabuhi siya, no? Gipatrabaho sa mayor, taga casual work sa municipal hall o sa city hall sa Lapu-Lapu. Mao niyang sugilanon, no? Nga ang kataunan gud kay sa balita, lagi na nga ang katuhin noong gusto mo pagkamatay, ha? Kay bugat kay problema, nabugatan sa kalisusi kinabuhi. Ha? Mao pa yun nabuhi. O katong tao, gusto mo pagkabuhi sa iyang kakabos o kalisod, namana, kay way construction, ano mabuhi ang pamilya, yun namatay. End of the story. Nga ako nagisay siya mga isuon, usan niya siya ka-news nga akong kanunay balik-balikon panahon sa akong mga misa usahay na pinagbagmisa ko og wake mass. Tuod man 5 years after dito na ko sa destino sa Puta Tuburan sa Antonio Abad Parish. Imbitahan mo kanunay sa pagmisa sa Talisay, sa Lipata, Mindanilla, sa Tabunok, Talisay City ug sa Paknaan, Mandawi. Usa ka misa nako sa Paknaan, Mandawi na wake mass. Ibitar ko adto ni Monsignor Marnel Mejia, akong agaw. Sa diya nagmisa ko, nainumdum ko atong nabasa na ko sa news, ato akong giwali nyo karon. Ako itong gibalik. No? Unsa pa pagkaunsaa, humansa kong misa, no? Ibatar ko sa pamilya, sa hintungdan nga, musnak ko sa di pa mo paulik. So, I oblige. Ikaon ko dito, istorya mi. Pero, tuwa-tunga sa among pagkaon, di dalaga nga mikablit nako, no? Doon siya nako siya nga, Padre, kanang wadi ko kagwanta, miduol gyud ko nimo, kay naa ko isulti. Mas man inday ini siya nga katubag imong gisaysay ba nga sugilanon sa imong wali. Katubag mahitungod sa namana, no? Nga namana niya na ambakan og naghikog niya ang naghikog na buhi o katuhin ng namana mao hinoy namatay. Ako tong amahan, Padre. Sus naglibaw takong balhibo mga igsoon. Iya kong kamagwangan nga anak. Di ako siya ipatupad. No, ako siya ipatupad og lingkod, ipa-join ko sa pamilya ko nga kay katuling anak sa namatay atong gimisahan ako, iya ning classmate. No, o to nga diya siya sa nitambong sa misa. So nagkulong-kabildo mi. Manahin ko niya kung pagka, is it coincidental? No? No? As life story nga, makatandog kayo. Ako sige pabungatin sa Padre, katong imong gisugilon, ako tong amahan, katong namana, ako yung kamagonong anak, pito mi kabuok man nagsuon. Ha? Katong among amahan, Padre, bisag pobre mi kaayo, apan kugihan dito sa Padre. No? Kung wala to siya construction or kanang mason panday nga trabaho, mamana dito siya, madaghan o madyuta iyang kuha, iniguli ato nis amo, iya gitong ipamahin ng pahat-pahato ng iyang kuha sa among mga silingan. No? Ang sobra mo'y amua. Yung mga iyang iapod-apod sa silingan, o ang sobra mo'y ilaha. Either tuwahon, prituhon, kaya wala sila refrigerator, wala freezer, at iyang kuha mo sa ila ikaon ng adlawa. Natandog yun ko. Nato nga, sa iyang pag-istorya, no? Ingin siya nga, na ako nagtrabaho pa din sa MEPSA. Wala ko kahuman, kutob na ko si Kanyar College. No? Kung kuwanta, education akong gikuha. Tungo sa kakapos, pagkamatay sa akong amahan, mayroon na akong trabaho. No? Iba ko sa mga naluoy kung mga isuon. Ako itong ginahinig kuot ang stipend. Katong gihatag sa tungod ba? Akong ginahinig kuot akong stipend. Ako nagiandan ko patay. Muna kining stipend na para gud niya. No? So sa diyan
dahil akong panamilit sa pamilya, kay muli pa mo ko sa tuburan, no? Hindi kuyugay ko na tos gawas o katong anak sa namatay. Iya kong kuan, salamat kay Padre sa imong inspiring kay message na. Pagkahinumdum pag yun ka Padre. Sus, Inday, salamat sa imong pagpaambit. Kaya di ko magdahong nga katong usulilanon. Tinuog itong isa sa newspaper. Kung kinuog sa pagkaunsaa, niya ako sa kitunulan at akong typing kung imuhan na ni Inday. Pagtanaon niya nga sobre, kay bawa siguro siya nga nagitin para sa suhod, iya kong gipalibaran. Isa ayaw pa din, uy, ko basig na uwaw lang ka, kuhaan ni, dawatan ni, basta kinahanglan ka ani. Sa ayaw Padre, ay lang ko kaluy iampo lang ko Padre, iampo lang ko na makahuman kong eskwela pohon aron makatabang ko sa akong pamilya o sa akong mga manghod. Sabta nag-drive ko pa uli sa kuburan, ako gining na niduot yun sa akong kinahilagman ba, no? Muna sa Ebanghelyo karon mahinumdum ko, no? Sa pag-ingon sa Ginoo, nagpasalamat ko amahan kay mga misteryo sa langit, ang mga butang sa kaluwasan, ang mga espirituhanong mga bahandi, wala lang nimo ihatag sa mga maalamon, sa mga makinadmanon, kundi sa mga babsanon, sa mga kabataan, sa mga gagmay, sa mga ubos. Wala ko kapugniw, mutumog sa dili, no? Sa akong pagkatandog, no? Nagpahiyong ko nga nagtuo ako mga luha, tuo mo sa dili, tuo lang ang tamadali, no? Nga grabe gyud ang Ginoo bang motandog sa matag usa nato. Muna usahay kini atong kabugat, kini atong kalisod, no? Kita tanan nakasinati ani apan lalain putag tubag, lalain tag mga escape pa, ang mga outlets. Kasi adto ta sa sapot, sa kasuko, we pour out our emotions in anger or bitterness. And sometimes we blame the situation, we blame people, we blame leaders. It's very normal. Ato nang i-acknowledge. Or others express it through the outlets of alcoholism. Sa alcohol, inom na ta, aron ta makalimot sa kabugat, nga itong gihambin, nga itong nasinaki. Or worse, we resort to illegal drugs or promiscuity, to sexual outlets. We become promiscuous because we want to find ease, comfort, and peace, fun, and enjoyment. Or sometimes, we become aloof, muritrita. We shy away from anyone or to society or even to our very own families. And we end up depressed in our lowest and deepest moments. Muna nga, the gospel today, the good news, the evangelium, challenges us, calls us, come to God, go to Jesus. He promised us peace and rest. You will find rest for yourselves in me. Come, umari kamo kanako, dumuol kamo kanako. We are so much in trouble now. Asa tagbakaon, kumusta na itong mga trabaho, di ta makalihok maayo. Ako personally, pero naulaw gani ko, nasibuano ko. Sa nagingan lantas atong numero 1 Pangulo, numero 1 tao sa Pilipinas, nga mga gaguta, mga gahit ang ulo, mga badlunguta. Sus, ganako yung nga nagbinuutan. Kada bitang murag ma-self-righteous po ko. Kada maningkamot nito tag binaayo. Pag binuutan kita, nganlan tagway ayo. Mga bugo o mga gahit ulo. Masakit ka na, mabugatan kita anak. Pero kalmahon ta sa Ginoo. Kalmahon ta. Kamong mga nagsapot, kamong mga nag-uol, kamong mga nangasuko, kamong mga nabugatan, kamong mga gikapuyan, come to me. Kung na mo itawag karon, we're always empowered by the Eucharist. Salamat ng atong mga simbahan, bisag ilang gisirado. Tungod sa mga protocols,
tungod sa mga governance, no? Nagyagaw kita. Di lang ginugsugbo ngay gayagaw. Ang atong mga kinabuhi gahiyagaw. Society will always have its own standards, criteria. Depende sa mga influensya, depende sa mga nagkupot sa kahong. Usay ang simbahan nga gamhanan, mag-ito-itoy lang taon eh. Dili ang simbahan ng mga leaders sa kitang simbahan nga katawhan. Ako personally, naglibog naman sa gani ko. Nakita kita na, nakinahanglan aning maminaw, mamati sa Ginoo. Of course, nakadungog na taan ng kanunay pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mabasa pirmi, nakadungog ta. Pero siguro, di ta magkuwang sa pagpaminaw. We hear so much of these words, come to me. Sige kong wali ani, come to me. Mo gani paborito ginako, nga iwali. Umari ka mo kanako, dumuol ka mo kanako. Paborito nako ning wali. Pero ako naigo sad. Kaya usahay ka na magbasa ng newspaper, magtanaw ko sa mga Facebook. Ang atong kasing-kasing daw hilapon, maguwa itong sapot. Nga, kay bawang magigong ka ng sapot, makapildi na. Pildi ang maglagot. Ang pikon ay laging talo. So, makabawi na sad ko. Kaya ako maning permis ang iwali. I want to live my preaching. What I preach, I want to live it out. Bisa na nag 10%. Kaya utro sad ko nga, dakong failure. Kung spiritualidad na ang isgutan. Una kong maigo. And I always feel the complaints, the murmurings, and the grumblings of people because I, for one, deep inside me, makasinati ko, malandong ko sa kahimtang sa mga tao karon. Kaya maghapon kay wang ko sipyat mag-jogging din ko, mag-hiking ko. Masud ko sa mga siot-siot ng mga lugar. Makaingon ko, sus, magsigit ang face mask. Ang virus ko no, droplets man lang. Bisa gasolo lang, bisa kitarang usa. Magsigil na himong taguan. Nahimong tagpraning. Makadungog ta nga na ay mga pipila nga, nga dato tungod sa mga pagpaninda lang o dili saktong bugas. May mga rice dealers nga naningkamot, sakto ilang negosyo, husto ilang paningkamot. Pero na ay pipila, nga mga influential, gikan sa tambal, ngatos vitamins, ngatos mga supply. Mura magmakasapot. Ang imong mga anak, ang imong mga tupa, ang imong mga karniro, kung imo lang yung hangpon, kung imo yung bation, bisa magguwa imong singot, sa akong pag-hiking, sa akong pag-jogging, magguwa mong singot. Di lang nga physical na singot, mutanaw ko muhangad ko sa mga lain-laing balay, dagko o gagmay, tag-as o mubo. Mga tao nga tuwara sa suod o tuwas gawas. Makaingon ka, pagkabugata, pagkalisura. Pero at the end of the day, we find rest in God. When we afflict our minds and hearts to God, we can always feel comfort. We can always experience the grace of God, the Spirit of our God who is in control of everything. We are not gods. I am not God. I will always remind myself, there is God and He is not me. There is God and we are not that Him, that God. Dunay Ginoo, dili na ako. Dunay Ginoo, dili kita. Muna kayo na i-remind ni Father Orbos, there is a God, but we are not Him. Muna nga ni ining Santos nga Misa, di kita midangop sa matag Domingo. Kamo nga namati, kamo nga misunod usap sa live streaming. Karon mga 20 lami kabuok sa parokya o ang probinsya, i-allow na 10% sa mga parishioners nga manambong. We're looking forward once more to gather as a church, the physical presence of one another whom we miss so much. Muna atong ipadayon pag-ampo.
ay tambal nga kuan, maimbento, doon ay vaccine, nga moabot, mubalik ta sa atong naandan. Maybe it's not the new normal, siguro nga kuan. Personally, I don't like the word new normal. New normal. Murag na ay something, murag na abay something nga gilid ta, nga murag mag-brainwash ta ba nga ipadawat na to, no? Not only individually but as a whole, no? The worldly term nga new normal. Pag naabay makaduda ta ba nga naay gipangandaman ani, sa magyuning new normal, no? Katong sa una nga kuan nya adjustment nya mao ni bag-ong normal. Usay mas mudawat ko sa word nga next normal. Before we live our usual life, ano kita normal. Ya kay bag-o naman, so new normal. Pero para na personally, ambit ko ng pulong nga next normal. Ang sunod nga normal. Kay life has to go on, life has to move on. Not because of all that is happening, but because of the still many challenges that are in store for us, that are given to us by God. No? As I keep on reminding in my homilies, God is always in control. And because God has His plans for every being that exists, for God has His plan for all of us, His masterpiece, the humanity. Bisag unsa pa ang ilati diha sa atong mga balita sa atong sa computer o sa mga internet, no? Daghan kay mga kuan, mga news, mga true news or fake news. Let us always attune to the good news, the gospel, the God who keeps on telling us, inviting us, lovingly, mercifully, tenderly, come to me, all of you who find life wearisome, burdensome, you will surely find rest. My yoke, which is full of love, is always easy and light. Let us live in love. Let us love to live. Amen.